Good morning! Magandang umaga! Gusto na mga lolo-lola, nanay, tatay, kapatid at kaibigan. Nagpulak tayo ng mga 13 na puno ng kalamansi to give way para makapagtanim naman tayo ng other plants like papaya, kamuting kahoy, and other plants that we would like to plant here in the farm. So, kukunin muna natin yung mga bunga ng kalamansi. Pwede bang pakinabangan here? Nakakapanghinayang but we need to do it para makapag-start tayo sa renovation dito sa farm. Ito yung puno ng siniguelas, 6 na puno pala siya. So ando lang dad. On this side, ang tatanim natin ay ang papaya, kamuting kahoy, and on the other side ay yung, I forget the name of the trees, pero napakaganda niya, especially here in the farm. Dito sa farm, napakahangin. So here, umpisahan natin na taniman. And nakakinayang, no? Dami pa rin bunga ng kalamansi. But it's the way to do it. Kailangan natin i-sacrifice yung ibang puno para makapagtanim tayo. Marami pa rin bunga yung ating kalamansi. Ay na si Bikong, tutulungan niya tayo. Sipag ng lolo. We're also building our mini farmhouse. Later on, itutour kayo ng Lola Miray once na lilipat na kami, and we will have our house blessing ng mini farm before tayo babalik sa Hong Kong. So, ang daming bunga, oh. We have to get this. Kapipitas lang nito, tamang-tama, 2 days ago. Ang mahal na kalamansi ngayon, it's 1,200 per red bag, 30 kg. And naka 15 tayo, red bags. That is around 18,000. And very happy ang lola. Meron tayong pambili ng gamot, ng pataba, pang-spray. And of course, meron tayong pang-kain. Hintay lang natin yung itatanim natin na papaya. Kasi pag ang lolo, oh. This, kalamansi tree, gagawin din natin, yan, ang tawag nila, kakansawin. Kukuhanin yung mga branches. Pwede rin na siyang pangluto. Pag natuyo na siya, magiging kahoy. Yung pangluto na yun. So, walang masasayang sa kalamansi trees natin. Malaking pakinabang talaga. Hindi ako masyado sa kalamansi, gawa nga ng acid reflux ako kapag madaming masyadong iniinom na kalamansi. So, dahan-dahan lang, hinahinay lang. Ito ang laki, oh. Dami ang laki. Hindi lang tayo nakasuot sa bilid. Kasi
pagtanim ng ating papaya. Siguro magsusuot tayo ng bota mamaya. Kaya ka lang putulin niya, no? Oo. Katulad niya, pinutol niya, ang ganda. Ganda, oo. So ito, yung mga dulo na yan, para hindi siya yumabong, ipupruning din natin para yung mga by April or May next year, for sure may mga bunga na ang ating siniguelas. I thought it's 6 na puno. It turned out na 7 pala. And this one, oh, this is the sili. This one. Sili, oh. Ang dami. So, siling labuyo, yung sobrang maanghang. Maliit siya pero super anghang. Tignan natin yung kanya, ano. Nawala ng kaagapay kaya humapal siya. Mga lolo, mga lola, mga nanay, mga tatay, to those of you na nakasubaybay sa umpisa ng ating mini farm, there will be big changes na pinaplano namin ng lolo para dito sa farm. Mga pagbabago na mahirap sa umpisa, maaaring nakakapanghinayang sa ibang bagay na iaalis natin sa farm, pero I'm pretty sure na those changes will bring goodness, happiness for everyone dito sa farm. In the coming days, mag-uumpisa ng magtanim ng pailan-ilan ang Lola Miray, tulad ng bawang, sibuyas, luya, sili, kamatis, talong, gabi, at those gulay na nasa bahay kubo. Di ba yan ang pangarap ng Lola Miray? So, I'm hoping na kahit paunti-unti natutupad na at kasama kayo ng Lola Miray sa tupad ng pangarap dito sa ating munting farm, ang Lola Miray's mini farm. Ang Lolo at ang Lola Miray, we are so grateful na we have given this opportunity at our old age na i-enjoy ang aming munting farm. We tried our best to tanggalin ang stress, mag-enjoy sa simpleng buhay habang nandito kami sa farm. So, mga lola, mga nanay, mga tatay, mga kapatid, kaibigan, I'm hoping na hanggang sa muli, sasamahan nyo ang Lola Miray at ang Lolo sa aming mga munting paglalakbay. So, until then, ingat-ingat everyone. Take care and God bless. Bye!